Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Soul Catcher na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang military contractor na nabayaran upang gawing mga mapanganib na mamamatay tao ang mga inosenteng tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax review. Ang dalawang magkapatid, si Fang at si Piotr, ay ipinakilala sa pelikula habang sila'y pumupunta sa isang dayuhang bansa para sa isang misyon na pagkuha. Si Eliza Mazur ay isa sa mga babae na kanilang dapat ibalik sa Poland dahil may impormasyon siya na kailangan ng gobyerno ng Poland para sa isang ministro. Inaasahan silang makipagtagpo sa isang tagagabay doon upang malaman ang lokasyon ni Eliza pagdating nila. Ngunit ang tagagabay at ang kanyang mga kasama ay pinatay ng isang tao agad pagdating nila sa baybayin. May lumitaw na isang babae na hindi man lang alam ang kanilang misyon, ngunit alam ang lokasyon ni Eliza. Sa tulong niya, nakarating sina Piotr at sila sa pabrika kung saan maraming tao ang naroroon. Ang grupo ni Fang ay umatake at pinabagsak ang lahat at natagpuan nila si Eliza na may hawak na USB. Binigay ni Eliza sa kanila ang USB at sila ay handa nang umalis, ngunit sa labas ay inatake sila ng ilang mga tao. Mahirap para sa kanila dahil ang mga taong iyon ay medyo kakaiba, halos parang mga hayop. Tumungo sa isang direksyon si Piotr at ang iba pang miyembro ng pangkat habang sina Fang, Harbor at Eliza ay pumunta sa kabilang direksyon. Pagkatapos ay nakaharap nila ang ilang mga sundalo na nakatayo na may isang makina. Si Eliza ay may balak na barilin sila, ngunit itinigil siya ni Fang. Nakakakita sila ng isang radio beam na lumalabas mula sa isa sa mga makina na naglalabas ng isang kakaibang at nakakalitong tunog. Hindi na konektado si Fang at si Piotr. Si Piotr ay nakatayo at nakatitig sa apoy. Lumapit si Fang sa kanya at siya'y nag-umpisa ng mga tunog, ngunit walang sagot si Piotr. Pumunta si Fang sa kanyang kapatid at sinabihan siyang umalis, ngunit nagbago na ang mukha ni Piotr. Pula ang kanyang mga mata at ang dugo ay umaagos gaya ng mga taong iyon. Isinusulong niya ang isang mabagsik na atake laban sa kanyang kapatid, ngunit ang kanyang kalagayan ay nagpapahiwatig na hindi siya nasa kontrol. Naririnig ni Piotr ang mga kakaibang boses na nagpapabaliw sa kanya, na nagdudulot sa kanya na walang tigil na atakihin si Fang. Sinikap ni Fang na dalhin siya sa kanyang katinuan, ngunit determinado si Piotr na patayin si Fang. Sa huli, kinailangang kunin ni Fang ang buhay ng kanyang kapatid sa kanyang sariling mga kamay. Sa sandaling yon, lumitaw si General Yusuf, ang general ng bansa na nagkokontrol sa makina. Isang tao mula sa koponan ni Fang ang lumapit para atakihin, ngunit pinatay siya ng mga tauhan ni Yusuf. Si Fang ay labis na naapektuhan sa pagkawala ng kanyang kapatid, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Habang sila'y nagtutungo sa kanilang patutunguhan, umaga na ngunit nananatiling tahimik si Fang. Kinatawagan ni Fang ang kanyang kaibigan na si Krzysztof, isang piloto na pumayag na dumating agad sa kanilang lokasyon kahit nakasama niya ang kanyang kliyente sa oras na iyon. Hinahanap sila ng hukbong Yusuf, ngunit hindi na isumama ni Eliza kay Fang. Inilalabas niya na si Fang ang may hawak ng USB na naglalaman ng mga larawan na kinakailangan ng pamahalaan. Ngunit hindi siya bahagi ng misyon. Habang malapit na sila, hinihingi ni Harbor kay Fang na umalis sa lugar. Nang makita nila ang eroplano ni Krzysztof, tumawag si Fang para sa tulong, nagbigay ng senyales kay Yusuf at sa kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sa halip na itabi ang eroplano, pinapasakay ni Krzysztof si Harbor at si Fang habang sila ay tinutukan ng putok. Mula roon, nakakataka sila. Lumalabas na ang babae sa loob ng eroplano ay isang doktor. Siya ay nagsisimulang bihisan si Fang ng bandage. Matapos ang ilang sandali, narating nila ang Poland, ngunit inaresto sila ng Interpol. Ang isang opisyal ng Interpol na si Jack ay nagsimulang imbestigahan si Fang. Lumalabas na si Fang at ang kanyang grupo ay dating militar na nagkaroon ng kontrata sa isang komersyal na ahensya. Hindi sumasagot si Fang kay Jack at simpleng sinasabi na siya ay nagkamali ng huli. Sa oras na yon, dumating ang isang ministro mula sa Poland at dinala si Fang palayo, iniwan si Jack na walang magawa. Si Fang ay tinanong tungkol kay Piotr habang sila'y palabas. Ang katahimikan ni Fang ay nagpapakita na ang kanyang kapatid ay namatay sa Poland.
Nang makita ng grupo ni Fang ang mga larawan, sinabi ni Jan sa kanila na ang kagamitan ay tinatawag na soul catcher at nilikha ito sa Poland ilang taon na ang nakakaraan. Ang aparato ay unang ginawa para sa mga eksperimentong medikal na layuning pagalingin ang cancer at matagumpay na nakapagpagaling sa mayayamang tao rin. Ngunit, sa huli, ito'y nagkaroon ng sira. Ang lumikha nito, si Professor Mazur, na siyang ama ni Eliza, ay nakipagtulungan kay General Yusif upang iligaw ang aparato palabas ng Poland at ngayon ay balak gamitin ito laban sa sangkatauhan. Tinanong ni Fang kung ano ang kanilang dapat gawin ngayon. Sinabi ni Jan na wala silang magagawa. Hindi kailanman nakikialam ang Poland sa mga domestic na issue ng ibang bansa, malibang kung mayroong malinaw na pagsusumikap na hanapin ang anumang nakababahala. Hindi opisyal na tinanggap ni Fang ang misyon, na nagpapahiwatig na handa silang tanggapin ang mapanganib na misyon na ito ngayon dahil sa aparato na iyon na ikinamatay ng kanyang kapatid. Kaya't nagsimula siyang maghanda ng kanyang kuponan. Dumadalaw siya sa kanyang matagal ng kaibigan na si Strom sa unang lugar na sinusubukang kumbinsihin siyang huwag sumama kay Fang. Si Strom ay kasama ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, sinabi ni Fang sa kanya sa gabi na namatay ang kanyang kapatid dahil sa naturang aparato. Sumang-ayon siya at sumama sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta si Fang at ang kanyang team upang makipagkita sa isa pang kaibigan na tinatawag na si Bull. Sinabi ni Fang kay Bull ang lahat at nagkaroon sila ng magandang oras kasama-sama. Kinabukasan, pumunta si Fang kay Jan kasama ang kanyang team. Sinabi ni Jan sa grupo na may dalawang gawain silang dapat gawin. Una, kailangan nilang hulihin ang soul catcher, at pagkatapos ay kailangan nilang ibalik ang aparato sa Poland. Kapag tinanong sila ni Jan kung bakit hindi maaaring sirain ang aparato, sinasabi niya na maganda rin ang konsepto nito at ito'y naisip na rin niya ang tamang paggamit nito para sa kagalingan ng tao ayon sa kanyang mga siyentipiko. Isinisiwalat ni Jan na ang General Yusif ay nagpaplano na ipagbili ang aparato sa isang warlord sa Afrika, at ang kanilang kuponan ay magiging sa isang pabrika, na sa totoo lang, ay kinaroroonan ni Yusif. Nakarating sila sa lugar kung saan dapat magsara ang deal. Pinatay ni Strom ang dalawang sundalo at kumuha ng posisyon sa pamamaril. Bukod dito, ginamit ni Krzysztof ang isang drone sa kanyang trabaho. Mula sa kanyang opisina, binabantayan ni Jan ng mabuti ang ekspedisyon. Habang kumikilos ang army truck patungo sa pabrika, sina Fang at Harbir ang nag-aari nito. Si Fang ay nagtagpo kay Eliza at ang assistant ng professor na si Lois. Sinabi ni Fang kay Aalian na bumaba mula sa truck. Ngunit tumanggi ito. Ipinaliwanag niya na dumarating siya dito ng kanyang sarili dahil ang kanyang ama ay nasa pabrika at sinusubukan niyang iligtas ito. Kaya't sumama sina Fang at Harbir sa kanila. Sa kabilang banda, sina Bull at Damian ay nasa likod na pinto ng gusali. Si Fang ay dinala ang truck sa pinto ng pabrika, kung saan isang sundalo ang nakikipag-usap sa kanya gamit ang ibang wika. Hindi sumasagot si Fang dahil hindi niya nauunawaan ang wika. Ang lahat ng mga sundalo ay pumalibot sa kanila. Si Strom ay may target sa lahat, ngunit naghihintay siya ng senyales mula kay Fang. Damian at si Bull ay nakakita ng ilang mga bangkay ng mga sundalo. Ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ang propesor sa aparato ay dahil hindi ito nagkakaroon ng nais na epekto sa isipan ng mga tao. Si Yusif ay paulit-ulit na nagtatanong kung naayos na ang makina. Iniiwasan ng propesor si Yusif, kaya't sinuntok siya nito. Dumating nina Eliza at Louis kasama si Fang at Harbir sa pagitan ng mga pangyayari. Sa kabila ng pag-aatubiling propesor, pinatay ni Yusif si Louis. At nagbabanta na papatayin din si Eliza. Pagkatapos nito, nililinaw ng tagapagsalita na gumagana ang aparato at nagbibigay ng halimbawa sa pamamagitan ng paggamit nito. Dahil dito, nawawala ang komunikasyon ni Fang kay Harbor at putol ang koneksyon ni Strom. Sa oras na yon, isang pinuno ng digmaan mula sa Afrika ang sumusulpot at humihiling na gamitin muli ng propesor ang makina. May 3 tao na nakakulong sa isang hawla. Ang propesor ay nasa ilalim ng presyon na buksan ang radio beam upang gawing loko ang mga individual na yon at simulan ang pagpatayan, kahit na hindi niya gustong gawin ito. Matapos magkasundo at hilingin na ilagay ang makina sa kanilang truck, nagpasya ang pinuno ng digmaan sa Afrika na gusto niya ang kagamitan. Hindi makakontak si Fang si Harbor at Bull.
Si Eliza ay dinala sa bilangguan ng ilang mga sundalo, ngunit nagsisimula silang mang-api sa kanya, at lahat ng ito ay pinagmamasdan ni Harbour sa kabilang panig. Ang propesor ay dinadala rin sa isang lugar. Si Strom ay nagmamasid sa propesor, habang si Fang ay sumusunod sa likod. Pumasok ang mga taong ito sa isang aklatan kung saan, matapos patayin ang natirang mga sundalo, itinutok ni Fang ang baril sa propesor. Bukod dito, ina-advise siya ng propesor na barilin ito dahil sa tingin niya ay karapat-dapat itong gawin. Sinabi niya kay Fang na bagamat ginawa niya ang teknolohiyang ito para sa kapakanan ng tao, may isa na nagdagdag ng kapangyarihan nito at binago ito sa isang super sandata. Sinabi niya na nais niyang sirain ang makina mula pa noong unang araw, ngunit hindi niya magawa. Hindi matiis ni Harbour na makita si Eliza na ginahasa dahil siya ay isang Sikh, kaya't pinatay niya ang mga taong iyon. Nagsimula ito ng alitan. Si Strom ay nagbibigay ng takip kay Fang habang ito ay umaalis kasama ang propesor. Si Harbour ay nakaharap din sa maraming sundalong papalapit sa kanya, ngunit siya ay naglalakbay ng mag-isa. Lumabas din sina Damian at Bull na may dalang mga bomba na inilagay sa gusali. Nakakita si Bull ng maraming tao sa bilangguan. Kaya't binibigyan niya ng kalayaan at inuutusan na kunin ang mga armas. Pagkatapos ay nagbibigay siya ng suporta kay Harbour. Nagtatagpo si Fang at si Yusuf, ngunit si Yusuf ay nagsimula ng aparato, kaya iniwan ni Fang at ang koponan ang lugar. Iniligtas ni Professor si Fang kahit na ang grupo ay napapalibutan. Ang leader ng digmaang Afrikano ay napatay ni Fang matapos ang isang madugong labanan. Ngayon, sinimulan ni Fang ang paghabol sa kotse ni Yusuf. May malakas na away sa loob ng kanilang sasakyan. Si Yusuf ay namatay sa isang pagsabog habang si Fang ay bumabalakang at nagbanggaan ang sasakyan sa isang tangkero ng langis. Ngayon, dahil sa epekto ng radyo sa kanya, binaril ni Fang ang isang sundalo dahil wala siyang malay sa sandaling iyon. Nang dumating si Eliza, sinimulan niyang kalmahin siya dahil si Fang ay kalahating nasa kontrol pa rin ng kanyang sarili. Inirekomenda ni Fang sa kanya na samahan si Harbour patungo sa ligtas na lugar dahil mas mapanganib na maglakbay sila ng sabay. Pagkatapos, nakikita natin si Jack na naglalapag ng impormasyon tungkol sa mga helicopter at sasakyan. Si Jan ay pumupunta upang makipagkita kay Fang sa gabi. Dahil sa kanilang nagawang bagay na wala ng ibang makakagawa, lubos na natuwa siya kay Fang. Gusto pa rin ni Fang na sirain ang aparato at humihingi kay Jan ng pahintulot na payagan ang propesor na magsagawa ng field testing. Gayunpaman, nang ipaliwanag ni Jan sa kanya na mas mabuti ang gamitin ang aparato para sa kabutihan, nagbago ang isip ni Fang. Ngunit agad siyang kumuha ng kontrol sa aparato at sinimulan itong gamitin. Hinuli si Fang ng mga sundalo kahit na siya ay nagtatangkang pigilan ang sarili. Sinabi ni Jan sa kanya na siya ay nasa politika sa buong kanyang buhay, ang armas na ito ay magbabago sa politika ng Poland. Ang Poland ay magkakaroon ng isang super armas na mag-iiwan ng kanyang marka sa buong mundo para sa unang beses sa kanyang kasaysayan. Ngunit biglang dumating ang Interpol. At si Jack ay dumating upang arestuhin si Jan, ngunit iniutos ni Jan sa mga tao na simulan ang isang pagsalakay laban sa Interpol. Ito ay nag-trigger ng isang laban kung saan namatay ang mga tao ng Interpol. Ang team ni Fang ay nagsimulang pumatay din ng mga sundalong Polish, at si Fang ay nagligtas ng buhay ni Jack. Bagaman siya ay maraming beses nang binaril, sinabi niya sa kanya na nasa kanyang panig siya. Si Krzysztof ay pumatay rin ng lahat gamit ang isang machine gun, ngunit si Damian ang pumatay sa kanya. Si Bull, kasama sina Fang at Jack, umalis doon. Si Fang ay nasa napakasamang kalagayan at nawalan ng malay. Si Fang ay bumalik sa Malay, kung saan ang koponan na nakaupo kasama niya ay nagpapaalam sa kanya na siya ay nasa koma ng 2 buwan. Sa simula, nang itanong ni Fang tungkol sa kanyang mga kaibigan na sina Krzysztof at Bull, ibinalita sa kanya na pareho na silang pumanaw. Pagkatapos nito, nakilala ni Fang si Jack na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga pangyayari na naganap sa mga 2 buwan na iyon. Inilarawan ni Jack na si Jan ay nagdulot ng takot sa mga tao, at siya'y naging mesyas para sa mga tao, at sinusuportahan din sila. Si Fang ay humihingi kay Jack na magplano ng isa pang misyon. Sa kabilang banda, nakita si Harbour at Eliza sa isang bahay kung saan may tumatawag na telepono para kay Harbour. Nagkita ang mga tam muli. Sinabi ni Eliza sa kanila na ipinadala na niya ang isang mensahe sa kanyang ama,
Kailangan lang nilang maghintay sa kanyang sagot. Nagsisimula na rin si Fang sa paghahanda para sa misyon na ito. Binigyan sila ng abiso ni Jack na may mensahe na ipinadala ang propesor. Sa pagsusuri ng mensahe, nakakuha sila ng mga coordinates na nagdadala sa isang isinara na pabrika. Sa sumunod na eksena, si Fang ay nag-prepare na umalis mula roon. Pagkatapos nito, nagtago siya sa ilalim ng isang truck, tahimik na pumasok sa pabrika, pumatay ng ilang tao, at umabot sa silid ng seguridad kung saan niya nakita ang propesor. Alam din ng propesor na darating siya. Nagsimula siyang sirain ang makina, at dumating din si Fang sa propesor matapos patayin ang ilang tao, iniayos ang bomba sa loob ng makina. Sa oras na yon, dumating din si Damien. Binaril ni Damien ang propesor, ngunit hindi bago ito nailigtas ng propesor si Fang. Sa pamamagitan ng pagsasabi kay Fang tungkol sa pagkamatay ni Krzysztof, at kung paano siya binaril sa ulo, sinusubukan ni Damian na instigahin si Fang na atakihin siya. Nagbibiro rin siya tungkol sa pagkamatay ni Bull. Sa kabilang banda, hinaharap ng propesor ang mga paparating na sundalo habang may hawak na granada. Sinusundan din ni Damian ng pangungutya ang pagpanaw ni Piotr. Atake si Fang kay Damian. At nagsimula silang magkaroon ng matindi at makulay na laban. Nagtagumpay si Fang na pumatay kay Damian, gayunpaman, lubos na nasaktan si Fang. Sinasabi ni Jan kay Fang na huwag sirain ang makina, ngunit mamaya, nagsimula siyang tumawa. Iniulat niya na ngayon hindi na niya kailangan ang makinaryang ito, siya na ang nais niya. Nais niyang magdulot ng takot sa mga tao at gawin ang kanyang sarili bilang kanilang Mesyas, at nagawa na niya ang lahat ng ito. Sinisimulan niyang ibunyag ang kanyang mga aksyon isa-isa, ngunit ito ay plano ni Jack dahil nakikinig din si Jack at inirecord niya ang lahat ng ito, ibinabalita sa media. Si Fang ay nagbibilang ng kanyang huling hinga at iniisip ang kanyang kapatid, ngunit dumating si Harbor upang iligtas siya. Habang umaalis sila, sumabog ang makina. Ngayon, nakikita natin ang mga tao na nagpoprotesta sa kalsada. Si Jan ay tumatakbo rin, ngunit pumapasok ang publiko sa kanyang bahay. Nakatakas siya at umupo sa isang sasakyan, sinasabihan ang driver na pumunta sa isang ligtas na lugar. Nakikita natin na ang driver ay walang iba kundi si Jack. Matapos ang ilang sandali, nakikita natin si Harbor sa bahay na tinitingnan ang aso ni Bull. Si Eliza ay naroroon din, ngunit dumating si Harbor kasama si Fang, na ngayon ay lubos ng maayos. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.